Sa harap ng hukuman, ipagtatanggol ko siya. Ang mga salitang iyon ay lumabas bago pa man natapos ng aking ama ang kanyang mapanuyang ngiti. Sa isang maikling sandali, ang hukuman ay tahimik na halos sumisigaw. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang ngiti ng aking ama ay natigil, nasa gitna ng panunuya at pagkamangha. Ang kanyang abogado ay lumingon sa akin. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Kahit na ang hukom ng korte ay tumigil, ang kanyang kamay ay malapit sa bar. Ito ang sandali na matatandaan ng lahat sa bandang huli, ngunit hindi doon nagsimula ang kwento. Nagsimula ito 15 na minuto bago sa parking lot sa likod ng County Courthouse, kung saan ang aking ina, si Aling Elena, ay nakaupo sa upuan ng pasahero, mahigpit na hawak ang kanyang pitaka na para bang lulutang ito kung bibitiwan niya. Ang gusali ay isang malaking kulay kayumanggi na brick, ang uri ng arkitektura na mayroon sa karamihan ng maliliit na bayan, na may watawat na naglilipad sa hangin at isang hilera ng mga bangko na nakasaksi sa mga dekada ng mga pahinga para manigarilyo at mga tahimik na pagtatalo. Ang umaga ay sapat na lamig upang manigas ang balat, ngunit hindi sapat ang lamig upang magkaroon ng niyebe. Ito ay isang maputlang, tapat na panahon na ginawang ang lahat ay mukhang tulad ng pagiging nito. "Handa ka na ba, Nay?" tanong ko. Tumango siya, kahit na basang-basa ang kanyang mga mata, gaya ng lagi kong makikita. Naglakad kami nang magkasama sa metal detector, nagtanggal ng sapatos, sinturon sa tray. Isang deputy na may mapapagod na mga mata ay sumenyas sa amin na dumaan. Ang pasilyo ay umaalingasaw sa kape at lumang papel. Sa isang lugar sa kahabaan ng pasilyo, ang isang makinang fotokopya ay kumakalantog na parang isang nerbiyos. Ang aking ina ay nasa likod ko ng kalahating hakbang, gaya ng kanyang ginagawa kapag nasa mga hindi pamilyar na lugar kami. Suot niya ang kanyang pinakamagandang navy blazer, ang blazer na binili niya pagkatapos ng diborsyo, dahil gusto niya ang isang bagay na hindi magdadala ng mga alaala. Nararamdaman ko na tinitingnan niya ako, na para bang sinusuri kung matatag pa ako, kung ako pa rin ay totoo. Ang courtroom 3B ay nasa dulo ng pasilyo. Bukas na ang pinto. Nakita ko siya noon. Ang aking ama, si Mang Lito, ay nakaupo sa mesa ng depensa. Nakasandal pabalik na, ang isang bukong-bukong ay nakatawid sa ibabaw ng kanyang tuhod, nagre-relax na parang naghihintay siya ng gupit sa halip na isang paglilitis. Ang kanyang tailored suit ay madilim na kulay abo, mahal. Sa tabi niya ay ang babaeng iniwan niya sa aking ina, si Rosa, na napakabata pa upang magkaroon ng ganitong uri ng kumpiyansa, suot ang isang cream-colored ng knit at isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa kabilang panig ng aking ama ay ang kanyang abogado, isang lalaking may pilak na buhok at isang briefcase na marahil ay mas mahal kaysa sa aking unang taon sa tuition sa kolehiyo. Tumingala ang aking ama habang pumasok kami. Lumipad ang kanyang mga mata sa aking ina at pagkatapos ay tumigil sa akin. Dumulas ang kanyang mga sulok ng bibig. Sumandal siya sa kanyang kasintahan at bumulong ng isang bagay na hindi ko dapat narinig. Ngunit narinig ko pa rin. Akala ng babaeng probinsyana na iyon ay makakapagdemanda. Hindi malakas, hindi kailangan. Ang mga salitang iyon ay dumulas sa ilalim ng balat at nanatili roon. Nanigas ang aking ina sa tabi ko. Naramdaman ko na humihingal siya, ang paraan na siya ay huminga kapag pinupunan niya ang kanyang tahanan, hapunan o buhok. Sa isang tibok ng puso, ikinonsider ko ang pagbabalik at paglabas kasama siya. Mas madali sana, ngunit hindi kami napunta rito para sa kadalian. Umupo kami sa mesa nang nagsasakdal. Ang matigas na kahoy na upuan sa ilalim ko, pinakintab ng mga dekada ng nerbiyos na paggalaw. Maingat kong ibinaba ang aking briefcase, ang briefcase na dinala ko sa daan-daang mas maliit na courtroom noon. Sa buong pasilyo, sinulyapan ito ng aking ama at ngumisi, tila nasiyahan sa ideya na ako ay nagpe-play ng isang bahagi. Hindi niya alam. Pumasok ang hukom, tumayo kami. Hiniling ng hukom ng korte ang katahimikan sa silid. Nang umupo kami, bumigat ang hangin na para bang nakikinig ang mga pader. Nang basahin ng kalihim ang numero ng kaso, ang aking isip ay lumihis hindi masyadong malayo.
ngunit sapat na upang ipaalala sa akin kung bakit kami naririto. Ang aking mga magulang ay kasal sa loob ng 32 taon. Nagkita sila noong bata pa sila, nagtayo ng buhay ng magkasama ng paunti-unti. Ang aking ina ay nagtrabaho ng part-time habang nagpapalaki sa akin, nag-iingat ng mga libro nang magsimula ang negosyo ng aking ama na nagtitiwala sa kanya dahil iyon ang ginagawa ng mga asawa noong panahong iyon. Nang lumantad ang pakikiapid, hindi ito dramatiko. Walang lipstick sa mga kwelyo, walang tawag sa hating gabi, isang tahimik na pagbabago lamang, isang serye ng mga huli na gabi, isang babae na nagsimulang lumitaw sa mga hapunan sa negosyo. Sumunod ang diborsyo, napakabilis. Ang aking ama ay nag-hire ng isang agresibong law firm. Sa una ay hindi nag-hire ang aking ina ng sinuman. Pagod na siya. Gusto niya ng kapayapaan. Pinirmahan niya ang mga dokumento na hindi niya lubos na nauunawaan dahil pinaniwalaan niya siya nang sinabi niya, ang mga ito ay patas. Hindi. Nalaman namin ito sa bandang huli nang lumabas ang mga dokumento, mga account na hindi isiniwalat, ari-arian na inilipat bago pa man nag-file, kita na sa paanuman ay hindi lumitaw sa mga deklarasyon. Nang panahong iyon, lumipat na ang aking ina sa isang maliit na apartment na may ginamit na kasangkapan at isang tanawin ng paradahan. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya ginagawa iyon. Nag-aral ako ng batas nang lumitaw ang katotohanan. Naalala ko ang pag-upo sa mesa sa kusina, ang mga papel ay nakalatag na parang mga piraso ng puzzle na pagtanto kung ano mismo ang kinuha at kung paano. Iyon ang araw na nangako ako sa kanya na tutulong ako. Hindi bilang isang anak na babae, kundi bilang isang abogado. Bumalik sa courtroom, umubo ang hukom. Appearance on the record. Tumayo ang abogado ng aking ama, nagpakilala, may tiwala, magalang. Nagsalita siya na parabang nagpasya na ang resulta. Pagkatapos ay tumingin ang hukom sa aming mesa. Abogado ng nagsasakdal. Tumayo ako. Ang pangalan ko ay... Nagsimula ako. Ipinahayag ang aking buong pangalan ng malinaw at kinakatawan ko ang nagsasakdal. Nagkaroon ng pagtigil. Itinaas ng aking ama ang kanyang ulo. Lumingon ang kanyang abogado sa kanyang upuan. Huminto ang ngiti ng kanyang kasintahan. Tumingin ako sa hukom. Kinakatawan ko ang aking ina, sabi ko. Marahan na itinuro ang babae na nakaupo sa tabi ko. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa silid. Naglabas ng maikling tawa ang aking ama, puno ng pagdududa. Hindi ka seryoso, hindi ba? Bulong niya. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Talagang tiningnan sila sa unang pagkakataon sa maraming taon. Hindi niya alam, hindi siya nagtanong. Hindi siya nagpakialam kung paano ako naging kung hindi na ako nagkasya sa kanyang ideya ng tagumpay. Hiniling ng hukom ang aking bar card number. Ibinigay ko ito. Tumango siya ng nasiyahan. Noon ko sinabi iyon, matatag, magalang, sa korte, ngunit narinig ng lahat. Sa harap ng hukuman, ipagtatanggol ko siya. Nawala ang pagngisi ng aking ama. At simula pa lang iyon. Bago pa man tinawag ng hukom ang aming kaso, bago pa man matunaw ang ngisi ng aking ama sa isang bagay na mahirap makilala, nagkaroon ng mahaba, tahimik na pagkasira na nagdala sa amin rito. Hindi mo nawawala ang 32 taon ng pag-aasawa sa isang dramatikong sandali. Nawawala mo ito sa maliliit na konsesyon at mga dokumentong nilagdaan ng napakabilis sa pagtitiwala na ibinigay para sa huling pagkakataon nang dapat sana itong mapangalagaan. Nagkakilala ang aking mga magulang noong sila ay nasa kanilang edad 20 nang ang isang handshake ay may kahulugan pa rin at ang isang pangako ay inaasahang magtatagal. Nagpakasal sila noong bata pa sila, nag-upa ng isang maliit na bahay sa gilid ng bayan at itinayo ang kanilang buhay ng praktikal na mga desisyon. Nagtrabaho ang aking ina sa pampublikong aklatan sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay nagtrabaho ng part-time nang ako ay isinilang. Pinananatili niya ang pamilya na tumatakbo, balanse, nag-iingat ng mga libro, nagputol ng mga kupon, at tinitiyak na ang hapunan ay nasa mesa ng Einsassen. Gusto ng aking ama na sabihin na siya ay ang risk-taker, ang taong nagtayo ng lahat. Ngunit ang aking ina ang tumiyak na ang mga panganib na iyon ay hindi tayo ilulubog.
Nang simulan ng aking ama ang kanyang maliit na negosyo sa konstruksyon, tumulong ang aking ina nang walang tanong. Sinagot niya ang telepono, nag-ayos ng mga bill, at natutunan ang sapat na accounting upang panatilihing malinis ang mga libro. Walang sweldo para sa kanya, isang pangunawa lamang na sila ay isang koponan. Sa loob ng maraming dekada, sapat na iyon. Pagkatapos, unti-unti, hindi na. Ang pakikiapid ay hindi dumating na may mga sigaw o pagsasara ng pintuan. Nakapasok ito sa ilalim ng balat ng mga huling pulong at mga hapunan sa negosyo. Ang aking ama ay naging abala, walang pasensya. Napansin ng aking ina ang mga pagbabago bago pa niya inamin ang anuman. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay nag-iimbento lamang. Pinagkatiwalaan niya siya. Palagi niyang ginagawa. Nang sa wakas ay lumitaw ang katotohanan, dumating ito sa isang pagtatapat na pagod na binigkas sa mesa sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nasa ibang lugar na. Sinabi niya na hindi siya masaya. Sinabi niya na karapat-dapat siya sa higit pa. Sinabi niya ang mga bagay na tila na ensayo na. Sumunod ang diborsyo, napakabilis na hindi makahanap ng katayuan ang aking ina. Inupahan ng aking ama ang isang abogado sa loob ng ilang araw. Isang kumpanya mula sa lungsod, mahal at mapilit. Ang aking ina, nalulula at nahihiya, ay hindi nag-hire ng sino man sa simula. Hindi niya gustong lumaban. Hindi niya gustong pag-usapan ng kanyang mga kapitbahay. Gusto lang niyang tumigil ang sakit. Iyon ang pagkakataon na kailangan ng legal team ng aking ama. Ang mga kasunduan ay makapal at nakasulat sa isang wika na hindi masyadong nauunawaan ng aking ina. Nagtanong siya, ngunit binasura sila. Ito ang pamantayan, sinabi sa kanya. Ito ay mapagbigay kung isa sa alang-alang. Nakatayo roon ang aking ama, tumango, na tinitiyak sa kanya na ang lahat ay patas. Hindi. Lumagda siya dahil pagod na siya. Lumagda siya dahil pinaniwalaan niya siya. Lumagda siya dahil hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Pagkatapos ng diborsyo, mabilis na dumating ang mga pagbabago. Ang babae mula sa mga hapunan sa negosyo ay lumipat sa bahay na inayos at nilinis ng aking ina sa loob ng mga dekada. Nawala ang mga kasangkapan. Ang mga account na inakala ng aking ina na kanyang tinulungan na itayo ay biglang wala sa abot tanaw. Ipinagbili ng aking ama ang isang piraso ng lupa na hindi niya nabanggit noon at sinabing palagi itong hiwalay. Lumipat ang aking ina sa isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng bayan. Hindi ito masama, ngunit hindi ito katulad ng tahanan na ginugol niya ang kanyang buong buhay na pagtanda para mapanatili. Dinala niya lamang kung ano ang magkakasya sa isang inupahang truck, mga damit, album ng larawan, ilang pinggan na hindi niya kayang bitawan. Iniwan niya ang iba pa, hindi dahil wala siyang pakialam, ngunit dahil wala siyang lakas na lumaban. Sa loob ng ilang panahon, sinisi niya ang kanyang sarili. Sinabi niya sa akin na dapat sana siyang nagtanong ng higit pa. Dapat sanang naging mas matigas ang ulo. Dapat sana ay mas nakakaalam. Sinabi ko sa kanya kung ano ang gusto ng bawat anak na babae na sabihin sa sandaling iyon na hindi niya kasalanan, na ang pagtitiwala ay hindi dapat parusahan. Ngunit ang totoo, may mali. Umabot ng halos 2 taon bago naging malinaw ang mga bitak. Nabanggit ng isang dating kasosyo sa negosyo ang isang account na hindi pa isiniwalat. Dumating ang isang maling dokumento sa buwis na nagbubunyag ng kita na hindi nakalista sa panahon ng diborsyo. Mabagal, masakit, ang larawan ay nagsimulang magpakita. Hindi lamang hindi tapat ang aking ama sa aking ina. Hindi siya tapat sa batas. Nang sa wakas ay dumating ang aking ina sa akin na ang mga dokumento ay nakalatag sa mesa sa kainan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ayaw kong saktan siya, sabi niya. Gusto ko lang kung ano ang patas. Ang linyang iyon ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanya at kung gaano bumaba ang aking ama. Sa panahong iyon, nag-aral ako ng husto sa batas. Pinili ko ang batas ng pamilya hindi dahil sa ito ay kaakit-akit, ngunit dahil nakita ko kung ano ang nangyari kapag ang mga tao ay napasok dito na walang paghahanda.
Alam ko ang pagkakaiba sa pagitan ng kamangmangan at kasalanan, sa pagitan ng isang pagkakamali at isang pagmamanipula. Alam ko rin na hindi pa nag-e-expire ang mga limitasyon. Ang pag-file ng isang suit ay hindi madali. Nag-aatubili ang aking ina sa bawat hakbang. Nag-aalala siya tungkol sa paghihiganti, tungkol sa gastos, tungkol sa pagtatatak na mahirap. Maingat kong ipinaliwanag ang proseso sa simpleng wika, ang paraan na natutunan kong makipag-usap sa mga kliyente na takot sa korte at mga kontrata. Sinabi ko sa kanya na hindi kami naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap kami ng pagwawasto. Nang maihatid ang mga dokumento, ang aking ama ay tumugon ng eksakto sa inaasahan ko. Ang mapanuyang tawa na sinusundan ng pagdududa. Ipinapalagay niya na natagpuan ng aking ina ang isang desperadong abogado na naghahanap ng araw ng suweldo. Hindi niya naisip na maaari akong masangkot. Iyon ang kanyang pagkakamali. Sa panahon na naglakad kami ng magkasama sa korte, nakuha ng aking ina ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nakuha niya muli ang kanyang boses. Tumayo siya ng mas tuwid. Nagtanong siya. Nagtiwala siya sa kanyang sarili muli. Umabot ng maraming taon bago nangyari ang pagtataksil. Mas kaunting oras ang kakailanganin para sa pagtatala. At habang nakaupo ako sa tabi niya sa silid hukuman na iyon, nakikinig sa mga bulong na insulto ng aking ama, alam ko ang isang bagay ng may katiyakan. Ang katotohanan ay matiyaga. Ngayon ito ay handang marinig. Nagkaroon ng mahabang panahon, maraming taon, na ang aking ama at ako ay bihira ng nag-uusap. At kapag ginawa namin, ang mga pag-uusap ay sapat na mababaw na nawala kaagad kapag natapos na sila. Hindi niya kailanman tinanong kung saan ako nakatira, kung paano ako nakakayanan, o kung ano ang ginagawa ko. Sa kanyang isipan, ang kwento ko ay nakasulat noong umalis ako sa bahay na may isang hindi magkatugmang maleta at isang bank account na hindi nakahahanga sa kanya. Lumipat ako sa isang one-bedroom apartment sa isang bakery, ang uri ng lugar kung saan tumatakbo ang sahig at ang mga pader ay naglalaman ng buhay ng iba. Nagtrabaho ako araw at gabi, una sa isang grocery store, pagkatapos ay bilang isang receptionist, pagkatapos ay bilang isang legal assistant nang mapagtanto ko kung gaano ako kailangan sa batas kung nais kong maunawaan ito. Maliit na sweldo, mahabang oras. Natutunan kong mamuhay sa abot-kaya ko dahil wala akong ibang pagpipilian. Ang pagbabalik sa paaralan ay hindi isang biglaang desisyon. Lumago ito, pinalaki ng mga tahimik na obserbasyon at mga sandaling nanatili sa akin. Napanood ko ang mga kliyente na pumasok sa mga opisina na nalilito at takot na nagdadala ng mga file na hindi nila naiintindihan. Napanood ko ang mga abogado na nakikipag-usap sa kanila, hindi sa kalupitan kundi sa ugali. Inisip ko ang aking ina na nakaupo sa tapat ng abogado ng aking ama, maraming taon na ang nakararaan, na magalang na tumango habang ang kanyang hinaharap ay pinagpapasyahan sa mga salita na hindi niya alam. Doon ko nalaman, hindi madali ang pag-aaral ng batas. Mas matanda ako kaysa sa karamihan ng aking mga kamag-aral at mas mahirap kaysa sa karamihan. Nag-aral ako sa gabi na may malamig na kape at mga outline na nakasulat sa gilid ng mga hiniram na textbook. Natutunan kong basahin ang mga batas sa paraan na nagbabasa ng mga ulat ng panahon, naghahanap ng mga pattern, mga palatandaan ng babala, at kung ano ang hindi sinabi. Matamim akong nagkaroon ng utang, tulad ng isang nasunog na tao na lumalapit sa apoy. Hindi alam ng aking ama ang anuman sa mga ito. Hindi siya nagtanong. Kapag nagkikita kami sa mga pista opisyal sa isang pagtitipon ng pamilya, naglalabas siya ng mga normal na komento na nagkukunwari bilang pag-aalala. Patuloy na iniisip ang mga bagay, sasabihin niya, "Alam mo, hindi lahat ay nababagay sa isang malaking karera." Tumango ako, ngumiti, at hinayaan siyang patuloy na maniwala sa kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Mayroong isang natatanging uri ng kapangyarihan sa pagiging hindi napapansin. Binibigyan ka nito ng oras. Kumuha ako ng bar exam sa unang subok. Kinwadro ko ang sulat hindi dahil sa ito ay kaakit-akit, ngunit dahil ito ay kumakatawan sa mga taon ng pagpipigil. Wala akong naipost tungkol dito. Hindi ko ito ipinahayag. Nagtrabaho lang ako. Pinili ko ang batas ng pamilya ng sadya,
Hindi ang dramatikong bersyon ng telebisyon, walang gavel o malalaking talumpati, ngunit ang uri na nangyayari sa mga conference room at tahimik na courtroom kung saan ang mga resulta ay nakadepende sa paghahanda at pasensya. Natutunan ko kung paano itatago ang mga asset at kung paano sila matunton. Natutunan ko kung paano tinutulak ng takot ang mga tao sa hindi patas na mga kasunduan at kung paano maitatama ng batas iyon kung mayroong magtatayo. Samantala, ipinagpatuloy ng aking ama ang kanyang buhay na para bang maayos na nalutas ang nakaraan. Pinalawak niya ang kanyang negosyo. Naglakbay siya. Dinala niya ang kanyang kasintahan at pagkatapos ay ang kanyang kasosyo sa mga kaganapan kung saan dating naroroon ang aking ina. Pinag-usapan niya ang kanyang tagumpay na para bang nagawa niya itong mag-isa. Nang lumitaw ang unang hindi pangkaraniwang dokumento pagkatapos ng diborsyo, dinala ito sa akin ng aking ina na may paghingi ng paumanhin, na para bang ang paghingi ng tulong ay isang pasanin. Sinabi ko sa kanya kung ano ang sinasabi ko sa bawat kliyente ngayon, na ang pagtatanong ay hindi isang paratang. Ito ay isang karapatan. Sama-sama naming tiningnan ang lahat. Mga bank statement, tax return, record ng asset. Dahan-dahan, lumitaw ang katotohanan hindi sa isang dramatikong solong paghahayag, ngunit sa isang serye ng hindi mapag-aalinlangan ng mga kaganapan. Mga account na dapat sanang isiniwalat, ngunit hindi. Mga transaksyon sa paglipat ng pera na nangyari bago pa man dumating ang mga pagbubunyag. Ang kita ay sa paanuman ay nakapasa sa mga bitak. Sa panahong iyon, hindi lamang ako ang kanyang anak na babae. Ako ang kanyang tagataguyod. Maingat kong ipinaliwanag ang kanyang mga pagpipilian ng walang presyur. Sinabi ko sa kanya kung ano ang pinapayagan ng batas at kung ano ang hindi nito pinapayagan. Sinabi ko sa kanya ang mga panganib. Sinabi ko sa kanya na maaari kaming umalis anumang oras. Ang pinakamahalaga sa akin ay pinili niya ng buo ang impormasyon sa unang pagkakataon sa maraming taon. Pinili niyang magpatuloy. Ang pag-file ng reklamo ay kapwa pangkaraniwan at malalim. Pangkaraniwan dahil ito ay isa pang tumpok ng papel na ipinasa sa kalihim. Malalim dahil minarkahan nito ang sandali na tumigil ang aking ina sa pagsipsip ng kawalan ng katarungan at nagsimulang tumugon dito. Tumugon ang aking ama sa inaasahang panunuya. Sinabi niya sa mga kakilala na minamanipula ang aking ina. Nagbiro siya na sa wakas ay nawalan siya ng kontrol. Hindi niya naisip na ako ang nasa likod nito. Bakit niya dapat? Sa bersyon ng kanyang mundo, ako pa rin ang batang babae na may hindi magkatugmang maleta. Ang pagpapalagay na iyon ang nagdala sa kanya sa silid hukuman. Habang naghahanda kami para sa paglilitis, 2 beses kong sinuri ang bawat dokumento. Ininsayo ko ang mga tanong hindi upang humiling, ngunit upang linawin. Ang aking layunin ay hindi kailanman na parusahan siya. Ito ay upang ilagay ang katotohanan sa harap ng isang hukom at para sa batas na gawin ang ginawa nito upang gawin. Sa umaga ng paglilitis, tinanong ako ng aking ina kung ako ay kinakabahan. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Medyo, sabi ko, ngunit hindi tungkol sa kaso. Ang hindi ko sinabi ay iniisip ko ang aking ama, kung gaano niya ako kilala, kung gaano niya itinayo ang mga tao na tinitingnan ako. Hindi ito isang paghaharap na hinihimok ng galit. Ito ang natural na resulta ng kanyang pagwawalang bahala. Pinagkakamalan ng ilang tao ang katahimikan para sa kahinaan. Ipinapalagay nila na dahil hindi mo ipinaalam ang iyong pag-unlad, hindi ka gumagawa ng anumang pag-unlad. Nagkamali ang aking ama sa loob ng maraming taon. Sa panahon na ngumisi siya sa silid hukuman, huli na ang lahat upang maitama ito. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at tiningnan ang mga dokumento. Ang kanyang boses ay matatag at na-practice. Ang mga courtroom ay may sariling ritmo, mga pangalan na tinawag, mga petsa. Ipinaabot ang mga pagpapaliban. Karamihan sa mga araw, walang talagang nakakagulat na nangyayari. Sa una, walang pinagkaiba ang umaga na iyon. Appearance on the record, sabi ng hukom. Ang abogado ng aking ama ay tumayo ng madali
na binubutones ang kanyang jacket habang nagsasalita siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa tiwala ng isang taong nagawa na ito ng libu-libong beses. Ang kanyang boses ay nagdadala ng sapat na awtoridad upang maipahiwatig na inaasahan niya ang kooperasyon, hindi paglaban. Nang matapos siya, umupo siya at tumango sa aking ama nang maikli na parabang nagsasabing ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Lumingon ang hukom sa aming mesa. Abogado ng nagsasakdal. Tumayo ako sa isang tibok ng puso. Walang nag-rake, na parabang kailangan ng silid ng isang sandali upang makahabol sa simpleng katotohanan na ang isang babae ay nakatayo sa lugar na inaakala ng aking ama na walang seryosong pagsalungat. Tinawag ko ng malinaw ang aking pangalan at pagkatapos ay sinabi, kinakatawan ko ang nagsasakdal. Tumingala ang hukom. At ang nagsasakdal ay ang aking ina, sabi ko, na itinuro ang babae na nakaupo sa tabi ko. Iyon na yon, ang unang ripol. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa silid. May gumalaw sa kanilang upuan. Sa buong pasilyo, bahagyang sumandal ang aking ama sa harap. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa pagkalito. Pinag-aralan ako ng hukom sa loob ng ilang sandali. Ang iyong mga kredensyal? Oo, Honor. Tumigil siya at pagkatapos ay tinanong ang tanong na nagbigay solusyon. Bar card number. Binasa ko ito mula sa memorya. Ang aking boses ay kalmado. Inayos niya ito sa kanyang computer, tumango at tumingin muli. Napakahusay, sabi niya, magpatuloy. Ang abogado ng aking ama ay lumingon sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Hindi eksakto ang alarma, ngunit upang mag-adjust. Muli niyang sinusuri ang larong chess. Ang aking ama sa kabilang banda ay nakatitig sa akin na para bang nakikita niya ang isang estranghero kung saan minsan naroroon ang kanyang anak na babae. Bumuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagsara. Huminto sa pagngiti ang kanyang kasintahan sa tabi niya. Suminghap ako at pumunta sa bangko. Sa harap ng hukuman, sabi ko, ipagtatanggol ko siya. Ang mga salita ay hindi dramatiko. Hindi nila kailangan. Sila ay isang pahayag tungkol sa papel, tungkol sa responsibilidad, tungkol sa kahandaan. Naglabas ang aking ama ng isang maikling, nakakabinging, hindi makapaniwalang pagtawa. Kalokohan ito, bulong niya ng sapat na malakas para marinig. Tumama sa kanya ang tingin ng hukom. Ginoo, sabi niya ng hindi natinag, ipapakita mo sa korte sa pamamagitan ng iyong abogado. Iyon ang unang pagkakataon sa umagang iyon na sinabihan ang aking ama na tumahimik. Habang lumilipat kami sa mga paunang bagay, nararamdaman ko ang atensyon ng silid na nagbabago. Nagtanong ang hukom ng paglilinaw. Sumagot ako ng maikli. Sinubukan ng abogado ng aking ama na tumutol sa mga pamamaraan na kadahilanan na nagmumungkahi ng salungatan ng interes. Inaasahan ko iyon. Sa harap ng hukuman, sabi ko, ibinigay ng nagsasakdal ang nakasulat na pahintulot. Sinunod ko ang lahat ng kinakailangan sa etika. Walang salungatan sa batas ng Estado. Sinuri ng hukom ang mga dokumento, muling tumango at itinanggi ang pagtutol. Sumandal ang aking ama sa kanyang upuan, ang kanyang dating tiwala ay tumagas. Sumandal ang kasintahan niya sa kanya, bumulong ng hiling, ngunit hindi siya tumugon. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, may nangyari na banayad ngunit mahalaga. Nagbago ang tono. Hindi na ito isang kaso na isinasaalang-alang o mabilis na nalutas. Ito ay isang kaso na nangangailangan ng atensyon. Ipinaalam ko ang aking posisyon ng maingat na nakatuon sa mga pangyayari sa halip na mga emosyon. Tinukoy ko ang mga timeline, mga pagbubunyag at mga obligasyon ng batas. Nagsalita ako ng dahan-dahan, hindi dahil hindi ako sigurado, ngunit dahil gusto kong magkaroon ng epekto ang bawat salita. Sa akin, ang abogado ng aking ama ay gumawa ng mga tala. Paminsan-minsan ay sumulyap sa kanyang kliyente nang may hindi pagkakumbaga. Iniiwasan ng aking ama ang aking mga mata. Maingat na nakinig ang hukom. Nagtanong siya, hindi mga mapanirang tanong, ngunit mga tanong na nagsisiyasat, malalim. Ang bawat sagot ay humantong sa isa pa, pinapababa ang pokus.
Sa oras na natapos namin ang mga paunang pahayag, naging malinaw na ang hugis ng kaso. Hindi ito tungkol sa kapaitan. Ito ay tungkol sa pagtanggal. Nang tinawag ng hukom ang isang maikling pahinga, huminga ang silid. Sumabog ang mga pag-uusap sa maliliit na bulong. Inabot ako ng aking ina sa ilalim ng mesa. Mainit ang kanyang palad, matatag ang kanyang pagkakahawak. Ipinagmamalaki kita, bulong niya. Tumango ako, hindi makapaniwala sa pagsasalita sa sarili ko. Sa buong pasilyo, tumayo ang aking ama at naglakad. Nagsalita ang kanyang abogado sa kanya sa maikling, bulong na mga pangungusap na itinuturo sa mga file. Naglibot ang kasintahan, ang kanyang dating hitsura ay pinalitan ng isang bagay na malapit sa kawalan ng katiyakan. Nagtanto ko na marahil ito ang unang pagkakataon na talagang nadama ng aking ama ang labis. Hindi pisikal, hindi pinansyal, kundi sa intelektual at moral. Ito ay isang lugar na hindi pamilyar sa kanya at ipinakita nito. Habang nagpapatuloy ang korte, nag-schedule ang hukom ng mga hearing sa ebidensya. Inutos niya ang paggawa ng mga karagdagang dokumento at nilinaw na ang hindi sapat na pagsisiwalat ay hindi patatawarin. Abogado, sinabi niya sa abogado ng aking ama, susunod ng husto ang iyong kliyente. Opo, Honor, sumagot ang abogado, ang kanyang boses ay hindi gaanong normal kaysa sa dati. Habang kinukuha namin ang aming mga papel, sa wakas ay tumingin muli sa akin ang aking ama. Walang galit sa kanyang mga mata sa pagkakataong ito, pagdududa lamang at isang bagay na mas tahimik at mahirap pangalanan. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagpakita. Tiningnan ko lang siya pagkatapos ay tumalikod sa aking ina. Paglabas sa courtroom na iyon, nakaramdam ako ng pagbabago. Hindi ang pagmamadali ng tagumpay, ngunit ang pasanin ng responsibilidad. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa sarili ko sa aking ama. Ito ay tungkol sa pagtayo kung saan dating tumayo ang aking ina nang mag-isa at tinitiyak na siya ay naririnig. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang aking ama na ang kwento ay nagtapos ng lagdaan ang mga papel sa diborsyo. Sa umagang iyon, nalaman niya na ang batas ay may mas mahabang memorya kaysa sa pagmamataas. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung sino mismo ang nakaupo sa kanya. Nagsimula ang hearing sa ebidensya noong Martes ng umaga. Ang uri ng araw ng Linggo ay nagtatago ng mahahalagang pagliko. Ang courtroom ay mas tahimik kaysa sa dati, kalahati ng gallery ay puno ng mga taong naghihintay sa kanilang sariling mga bagay. Mga schedule ng kustodiya, mga hindi pagkakaunawaan sa mga hindi pagkakaunawaan sa paghati. Maliliit na pagtatalo na tila napakalaki sa mga taong nabubuhay sa kanila. Iyon ang madalas na nangyayari. Ang hustisya, natutunan ko, ay hindi dumarating sa ingay. Dumating ito sa mga file. Tumayo ako sa abogado at inayos ang aking mga exhibit sa huling pagkakataon. Mga bank statement sa pagkakasunod-sunod ng kronolohiya. Mga talaan ng ari-arian na minarkahan ng mga dilaw na tab. Ang mga tax return ay tumatawid sa mga ulat sa kita. Ang bawat dokumento ay may lugar. Ang bawat lugar ay may layunin. Nagsimula ang abogado ng aking ama sa isang boses na may tiwala, na nagmumungkahi ng pagsunod ng hindi nagbibigay ng pagkilala. Binalangkas niya ang mga kakulangan bilang mga pagpapabaya, mga pagkakamali sa administratibo, pagkaunawa, paghihigpit sa oras. Nagsalita siya tungkol sa intensyon o sa halip, ang kawalan nito na para bang matatanggal ng intensyon ang mga numero na nakalimbag sa itim na tinta. Nang sumapit ang turn ko, tumayo ako at nagsimula kung saan palaging nagsisimula ang katotohanan, sa mga record. Sa harap ng hukuman, sabi ko, ipapakita ang isang pattern ng hindi pagsisiwalat na lubhang nakakaapekto sa pag-aayos ng diborsyo. Pinanatili kong balanse ang aking boses. Hindi ito isang pagtatanghal. Ito ay isang pagtatanghal. Ginabayan ko ang korte sa pamamagitan ng timeline. Isang account na binuksan 2 buwan bago ang diborsyo. Isang paglipat ng pera na ginawa 3 linggo bago ang mga pagbubunyag.
Isang ari-arian na ipinagbili sa isang shell entity na kinokontrol ng kasosyo sa negosyo ng aking ama. Wala sa mga ito ay haka-haka. Ang bawat hakbang ay nakadokumento, sumandalang hukom. Nagtanong siya ng mga tanong na tumatalakay sa pangunahing punto. Sumagot ako na may mga sipi at mga numero ng pahina. Nang tumutol ang kalaban na abogado, lumiliit ang mga pagtutol at mabilis na naayos. Kinampihan ng batas ang kalinawan. Umupo ang aking ina sa likod ko. Ang kanyang mga kamay ay magkakadikit sa kanyang lap. Hindi niya tiningnan ang aking ama. Tumingin siya sa bangko, nakikinig. Sa loob ng maraming taon, sinabi sa kanya na komplikado ang katotohanan. Ngayon, ito ay simple. Nang tumestigo ang aking ama, nagbago muli ang silid. Itinali niya ang kanyang kurbata at nagpakita sa hukom sa pagtitiwala ng isang taong sanay ng pagkatiwalaan. Nagsalita siya tungkol sa mahirap na gawain, tungkol sa mga panganib, tungkol sa responsibilidad. Itinanggi niya ang intensyon. Impluwensya niya ang mga kamalian. Pagkatapos, nagsalita ang mga dokumento. Hiniling ko sa kanya na kilalanin ang kanyang pirma. Ginawa niya. Hiniling ko sa kanya na patunayan ang mga petsa. Ginawa niya. Hiniling ko sa kanya na ipaliwanag kung bakit lumitaw ang kita mula sa isang partikular na kontrata sa isang talaan ngunit hindi sa isa pa. Nag-aatubili siya. Ang katahimikan sa courtroom ay hindi tulad ng katahimikan kahit saan pa. Hindi ito walang laman. Naghihintay ito. Sinubukan ng kanyang abogado na lumihis, ngunit tapos na ang pinsala. Ang mga salungatan ay hindi dramatiko. Sila ay makamundo at sa makatuwid ay hindi maitatanggi. Hindi tumugma ang mga numero. Hindi tumugma ang mga timeline. Ang mga paliwanag ay naging manipis sa bawat tanong. Tumestigo ang kasintahan ng maikli. Nagpahayag siya ng kamangmangan, itinatag ang kanyang sarili bilang hiwalay sa mga pananalapi. Ngunit ang mga record ay naglalagay ng pera sa mga account na nagbabayad para sa kanyang mga kotse, biyahe at gastos sa pamumuhay. Gumawa ng mga tala ang hukom ng walang komento. Sa pagtatapos ng araw, ang larawan ay kumpleto. Walang sensasyonalismo, walang kalupitan, kumpleto. Isinara ng hukom ang kanyang file at tinanggal ang kanyang mga baso. Isa sa alang-alang ko ang bagay na ito, sabi niya. Makakatanggap ka ng hatol sa tamang panahon. Sa labas ng silid hukuman, iniiwasan ako ng aking ama. Nakipag-usap siya ng mahina sa kanyang abogado, na ngayon ay bilog ang kanyang mga balikat, ang kanyang boses ay bumaba. Nakatayo ang kasintahan sa layo ng ilang hakbang. Nakatitig sa kanyang telepono na para bang maaari itong magbigay ng pagtakas. Kami ng aking ina ay bumaba sa mga hakbang ng korte ng magkasama. Ang hangin ay tila mas magaan, hindi dahil sa ang resulta ay garantisado, ngunit dahil sa ang katotohanan ay sa wakas ay inilagay kung saan ito nararapat. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa kanyang mesa sa kusina, ang tsaa ay lumamig sa pagitan namin. Sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam na nagdadala ko ng ganoong kalaki, sabi niya. Sinusubukan lang na maging makatwiran. Tumango ako. Ang pagiging makatwiran ay hindi nangangahulugan ng katahimikan. Nang dumating ang hatol 2 linggo pagkatapos, ito ay eksakto at matatag. Natagpuan ng hukuman ang materyal na hindi pagsisiwalat. Inutusan ang pagbabalik ng mga asset. Isinasaalang-alang ang mga parusa. Hindi lahat ay ibinalik. Hindi kailanman ibabalik ng oras ang lahat. Ngunit naayos ang balanse. Binasa ng aking ama ang desisyon ng walang ekspresyon. Nang tumingala siya, nakilala siya ng kanyang mga mata ng maikli. Walang galit doon, pagkilala lamang. Ginawa ng batas ang trabaho nito. Dahan-dahang nawala ng laman ang courtroom pagkatapos ng hatol na para bang kailangan ng mga tao ng karagdagang oras upang matanggap kung ano ang nangyari. Walang palakpakan, walang malalakas na boses, walang dramatikong pag-alis. Ang hustisya ay bihira na mukhang inaasahan ng mga tao. Karamihan sa mga oras, ito ay higit patulad ng mga taong nagtipon ng kanilang mga papel at bumalik sa kanilang mga buhay na may kaunting timbang o kaunting pagitan.
Tumayo ang aking ina sa tabi ko sa mga hakbang ng korte. Ang kopya ng desisyon ay maingat na nakatiklop sa kanyang pitaka. Mas tuwid ang kanyang mga balikat kaysa sa maraming taon, hindi dahil nanalo siya ng pera, kundi dahil mayroong isang bagay na mahalaga na ibinalik sa kanya. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nanginginig, kalmado siya. Dumating ang aking ama sa huli. Mukha siyang mas matanda kaysa sa aking naaalala. Hindi dahil sa tumanda siya sa isang gabi, ngunit dahil ang katiyakan ay sa wakas, ay iniwan siya. Nagsalita ang kanyang abogado ng ilang malumanay na salita, pagkatapos ay nakipagkamay sa kanya at umalis. Ang kasintahan ay nanatili ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay nagtago sa pagkabigo, bago siya tumalikod at tumungo sa paradahan ng walang salita. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo roon ang aking ama ng mag-isa. Pagkatapos, lumapit siya sa amin. Hindi ko inaasahan ito, sabi niya. Hindi galit ang kanyang boses. Hindi ito nagtatanggol. Ito ay patag na parang sinasabi ng isang tao ang isang katotohanan na wala siyang planong alamin. Tiningnan siya ng aking ina nang may katatagan. Hindi siya nang himasok. Hindi siya nagparatang. Naghintay lang siya. Sa palagay ko, nagpatuloy siya. Pagkatapos ay tumigil. Anumang pangungusap na kanyang sinimulan ay hindi nakaligtas sa sandaling iyon. Umubo siya. Sa palagay ko, hindi mo gagawin ito. Naintindihan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi niya naisip na gagawin ko ito. Hindi niya naisip na kaya kong tumayo sa kanyang harapan at hayaan ang batas na magsalita ng mas malakas kaysa sa ating kasaysayan. Iyon ang punto, mahinang sabi ko. Hindi ka nagtanong. Tumango siya minsan, walang pagtatalo. Walang pagtanggi. Hindi kami nag-usap ng mahaba. Wala nang dapat pagkasunduan, wala nang dapat ipagtanggol. Sinabi niya na susundin niya ang mga utos ng korte. Nagsalita siya na parang tinatanggap ng isang tao ang isang ulat ng panahon. Hindi natutuwa, hindi galit, pagtanggap lamang. Nang umalis siya, huminga ang aking ina ng malalim na parang naglalabas ng isang hininga na kanyang pinigil sa loob ng mga dekada. Ang mga pagbabago na sumunod ay hindi biglaan, ngunit sila ay totoo. Sa loob ng ilang buwan, naibalik ang mga asset. Hindi ang maluho na kayamanan, kung ano lamang ang dapat sana ay naroon. Lumipat ang aking ina mula sa apartment na may tanawin ng paradahan at sa isang mas mapagpakumbabang tahanan na malapit sa bayan. Bumili siya ng mga bagong kasangkapan, hindi upang palitan ang luma, ngunit upang markahan ang isang bagong kabanata. Nagtanim siya ng mga bulaklak sa kanyang bakuran at ngumiti habang lumalaki sila. Napanood ko siyang natutong tamasahin ang seguridad ng walang paumanhin. Sinubukan ng aking ama sa kanyang sariling limitadong paraan na makipag-ugnayan. Sa una, nagpadala siya ng maikling, neutral, maingat na mensahe. Tinanong niya ang aking ina kung kumusta siya. Tinanong niya ako kung paano ko pinangangasiwaan ang aking gawain. Walang malaking paghingi ng tawad, walang madamdaming pagtatapat, mga maliliit na hakbang lamang mula sa isang taong hindi kailanman naging magaling sa kahinhinan. Nakilala namin ang isa't isa makalipas ang maraming buwan para uminom ng kape. Tiningnan niya ako sa kabuuan ng mesa, talagang tumitingin sa pagkakataong ito. Magaling ka sa ginagawa mo, sabi niya. Hindi ito isang papuri, hindi ito pagsisisi, ito ay pagkilala. At nakakagulat, sapat na yon. Hindi ko ito ginawa para saktan ka, sabi ko sa kanya. Ginawa ko ito upang itama ang isang mali. Tumango ulit siya. Nakita ko na ngayon. Hindi kami nagkasundo sa paraan na gusto ng mga pelikula na ipakita. Walang yakap, walang biglang init, ngunit mayroong isang pagtigil sa labanan. Mayroong paggalang. At kung minsan iyon ang pinakatapat na anyo ng pagkakasundo na maaari nitong dalhin. Sa aking bahagi, bumalik ako sa trabaho na may ibang pananaw. Palagi akong naniwala sa batas, ngunit ngayon ay mas nauunawaan ko ang emosyonal na gastos nito. Ako ay naging mas matiyaga sa mga nag-aatubiling kliyente, mas maingat sa mga nahihiya dahil sa hindi nila nalalaman ang hindi nila nalalaman. Bumisita sa akin ang aking ina sa opisina ng isang hapon na may isang kahon ng cookies at isang ngiti na mas magaan kaysa dati.
Nagpasalamat siya sa aking katulong sa pangalan. Nagtanong siya tungkol sa mga kaso. Mukha siyang isang taong karapat-dapat sa kanyang sariling buhay muli. Iyon ang tunay na hatol. Ang hustisya ay hindi nagtatanggal ng nakaraan. Hindi nito ibinabalik ang mga taon na ginugol ng aking ina sa pagdududa sa sarili o ang tiwala na sinira ng aking ama. Ngunit binago nito ang balanse. Sinabi nito ang katotohanan ng simple. At pinaalalahanan tayo nitong lahat na ang katahimikan ay hindi kapayapaan at ang pagsunod ay hindi pagkamakatarungan. Kung minsan ang tahimik na kahihinatnan ay ang pinakanagbubunyag na bahagi ng anumang labanan. Ipinapakita nito sa iyo kung sino ang mga tao kapag nawala ang ingay. At sa katahimikan na iyon, sa wakas ay nakaramdam ng kalayaan ng aking ina at ako. Ang buhay ay hindi nagbago sa isang gabi pagkatapos matapos ang kaso. Walang tagumpay na partido, walang biglaang pakiramdam na ang lahat ng masakit na ito ay nabura. Sa halip, may isang bagay na mas tahimik at matagal. Nananatili ang aking ina sa kanyang mga bagong gawain na may matatag na uri ng pasasalamat na gumagalaw pa rin sa akin kapag iniisip ko ito. Natutunan niya ang ritmo ng kanyang bagong kapitbahayan, kumakaway sa carrier ng Koreo araw-araw, at nagsimulang lumahok sa isang book club sa lokal na aklatan. Walang kaakit-akit, walang dramatiko, lamang ng isang buhay na sa wakas ay naramdaman na sa kanya muli. Minsan humihinto siya sa gitna ng pag-uusap at halos nagsasabi sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nagtatago ako ng ganoong kalaki." Pagkatapos ay ngingiti siya, ang uri ng ngiti na galing sa kaluwagan sa halip na kaligayahan. Ang kaluwagan ay nagmula sa mas malalim. Madalas naming pinag-uusapan ang kaso hindi sa paraang nahihibang, kundi sa isang maalalahanin. Tinanong niya ang mga bagay na dating iniiwasan niya. Mga retirement account, mga testamento, direktiba sa pangangalaga sa kalusugan. Hindi dahil natatakot na siya, ngunit dahil may naintindihan siya. Ang kaalaman ay hindi na kayabangan, at ang pagtatanong ay hindi kawalan ng paggalang. Marahil iyon ang pinakamalaking pagbabago sa lahat. Para sa aking ama, ang aming relasyon ay tumira sa isang bagay na tapat, kung limitado. Paminsan-minsan kami ay nag-uusap. Kinikilala namin ang mga kaarawan. Tinatalakay namin ang mga praktikal na bagay. Hindi siya humingi ng tawad sa publiko, hindi sa paraang inaasahan ng mga tao, ngunit tumigil siya sa pagpapanggap. Hindi na niya itinanggi ang mga kontribusyon ng aking ina o pinaliit ang aking trabaho. Ang pagbabagong iyon ay may kahulugan. Isang hapon, halos isang taon pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa palagay ko, ang kapangyarihan ay tungkol sa kontrol, sabi niya. Lumabas na ito ay tungkol sa responsibilidad. Hindi ako nakipagtalo sa kanya. Hindi ko kailangan. Ang ilang mga aral ay dumarating lamang kapag ang isang tao ay handang dalhin ang mga ito. Sa propesyon, nanatili sa akin ang kaso. Hindi dahil ito ay dramatiko, ngunit dahil ito ay personal. Naging mas maingat ako tungkol sa kung paano ko ipinapaliwanag ang mga bagay sa aking mga kliyente, lalo na ang mga mas matatandang kababaihan na kahawig ng aking ina, ang mga babaeng nagpatakbo ng mga tahanan, nagpalaki ng mga anak at pinagkatiwalaan ang iba sa paghawak ng mahahalagang papel. Natutunan kong pabagalin, isalin, tiyakin na naiintindihan nila hindi lamang kung ano ang kanilang nilalagdaan, kundi kung bakit ito mahalaga. Kung mayroong isang bagay na pinatibay ng karanasang ito, ito ay ito. Ang kawalan ng katarungan ay hindi palaging kahalintulad ng kalupitan. Kung minsan ay mukhang maginhawa, minsan ay may kaaya-ayang mukha at nagsasalita sa isang nakakakumbinsing boses. At kung minsan ay nakasalalay ito sa mga mabubuting tao na pagod na o magalang na lumaban. Ang aking ina ay hindi mahina. Nagtiwala siya. At ang tiwala ay hindi dapat parusahan. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko iniisip ang araw na iyon sa courtroom bilang isang sandali ng paghihiganti. Iniisip ko ito bilang isang pagwawasto, isang tahimik, legal na pag-adjust ng isang balanse na lumihis ng masyadong malayo. Walang nawasak, walang pinahiya sa sports. Ang katotohanan ay pinayagang tumayo kung saan ito nararapat. Kung naririnig mo ito at tila pamilyar,
Kung minsan ay naglagda ka sa isang bagay dahil nalulula ka o nanatiling tahimik dahil ayaw mong magkaroon ng salungatan, umaasa ako na itinuturing mo ang kwentong ito bilang isang paghihikayat. Magtanong. Humingi ng payo. Huwag ipalagay na ang sistema ay para lamang sa mga taong may pera o kumpiyansa. At kung ikaw ang uri ng taong minamaliit ang isang tao, kung naniniwala ka na hindi ka nila hahamunin, sana ay tandaan mo rin ito. Ang mga taong lumaki sa katahimikan ay madalas na lumalaki sa ingay. Sa aking bahagi, nagtatrabaho pa rin ako sa batas, natututo pa rin at nakatayo pa rin sa tabi ng mga taong nangangailangan ng matatag na boses kapag ang kanilang sarili ay tila nanginginig. At ang aking ina ay namumuhay sa kanyang buhay na may tahimik na dignidad na palagi niyang karapat-dapat. Kung ang kwentong ito ay gumising sa iyo, isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang tao na maaaring mangailangan ng paalala. At kung gusto mong makarinig ng higit pang mga kwento tungkol sa katotohanan, katatagan, at paghahanap ng iyong lugar sa buhay sa ibang pagkakataon, iniimbitahan kita na mag-subscribe at manatili sa amin. Salamat sa pakikinig, salamat sa pag-iisip, at salamat sa pagtitiwala na ang pagkamakatarungan sa pagtitiyaga ay mahalaga pa rin.